Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mr. Kira at ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay ipinadala ng isang taong hindi na sigurado kung siya pa ba talaga ang siya. Isang paanyaya ang tinanggap nila, pero isa lang ang nakabalik. At ang kwento niya ay babala para sa lahat. Ihanda mo na ang sarili mo. Magandang araw, Mr. Kira. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin, pero ako na lang ang natitirang buhay sa aming magkakaibigan. Hindi ito kwento ng multo. Hindi ito urban legend. Ito ang katotohanan, isang pangyayaring pilit ko mang kalimutan, ay paulit-ulit pa ring bumabalik tuwing ako'y pipikit. 5 kaming magkakaibigan mula pa noong kolehiyo. Isang araw, nag-message sa group chat si Elior. Matagal na naming hindi nakakasama. Inimbitahan niya kami sa probinsya nila, sa hilagang bahagi ng Samar. Tahimik dun, walang signal, walang stress. Isang gabi lang. Simple lang ang plano. Akyat sa bundok, inuman, tapos uwi kinabukasan. Ngunit hindi na kami bumaba mula roon. Bumiyahe kami ng gabi para hindi mainitan. 9:09 nang makarating kami sa terminal kung saan kami sasalubungin ni Elior, pero hindi siya dumating. Sa halip, may isang matandang lalaki ang lumapit sa amin. Tahimik siyang nagturo sa isang lumang jeep na parang ilang dekada nang hindi umaandar. Sa sitio Kalumpang daw kayo pupunta? Tanong niya. Hindi ko maalala kung may nagsabi sa amin ng pangalan ng lugar. Pero lahat kami, sabay-sabay na tumango. Pag-akyat sa jeep, agad kong napansin. Wala itong plaka. At kahit gabi na, sobrang init sa loob. Wala ring ibang sakay, kundi kami lang at ang matanda. Wala siyang kahit isang salita matapos noon. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ang sasakyan sa harap ng isang sementadong daan na napalilibutan ng makakapal na puno. Hanggang dito lang ako, ani ng matanda. Wala kaming nakitang bahay. Walang kahit anong palatandaan ng kabihasnan. Pero may landas na tila nilalakaran pa rin paminsan-minsan. Makikitid, maalikabok, at walang kahit isang ilaw. Tumawag kami kay Elior pero wala talagang signal. Tumawa lang si Miko at sinabing, "Adventure to, di ba?" Sumunod na lang kami. Nasa gitna pa lang kami ng daan nang biglang bumigat ang paligid. Parang may kung anong humihila sa hangin. Napatahimik kaming lahat. Hanggang sa makarating kami sa isang kubo sa gitna ng kawalan. Nasa tapat ng pintuan ang isang babae na nakaputing bestida. Walang salitang binitawan, itinuro lang niya ang loob ng bahay. Ang kakaiba, nandoon si Elior. Pero hindi siya yung Elior na kilala namin. Maputla siya, payat na parang ilang buwan nang hindi kumakain. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi, "Pasensya na, hindi ko kayo dapat inimbitahan." Nang tanungin namin kung anong ibig niyang sabihin, bigla na lang siyang napaiyak. "Wala na akong magagawa. Kailangan niyong pumasok." Hindi ko maintindihan kung anong klasing biro to. Pero habang tumatagal kami sa labas, mas lalo kong nararamdaman na ayaw ng lugar sa amin. Parang kahit ang lupa ay tumatanggi sa bawat yapak namin. Pumasok kami sa loob at doon nagsimula ang gabing hindi na matatapos sa kahit anong pagdilat. Pasensya na, Mr. Kira, kung minsan napapatigil ako sa pagsusulat. Hindi dahil nalilimutan ko ang mga nangyari, kundi dahil napakalinaw pa rin nito sa isipan ko. Para bang bawat letra muling binubuksan ang mga sugat na pilit ko nang tinatakpan. Pagpasok namin sa kubo, agad naming napansin ang kakaibang lamig. Hindi malamig na dulot ng hangin o panahon, kundi lamig na parang nanggagaling sa ilalim ng balat. Hindi maipaliwanag, walang kuryente sa loob, ngunit may kandilang nakasindi sa bawat sulok ng silid. Sa gitna ng sahig,
May mga bakas ng tuyong dugo. Akala ko una, baka hayop lang ang pinatay doon. Pero habang lumalalim ang gabi, mas lumalalim ang kutob ko. Elyor, anong nangyayari dito? Tanong ni Hans habang binababa ang backpack niya. Ano tong lugar na to? Ngunit bago pa siya makasagot, biglang nagsalita ang babaeng nakita naming nakatayo sa labas kanina. Tahimik niyang isinara ang pintuan sabay harap sa amin. Wala nang balikan, sabi niya sa isang malamig at tuyo niyang tinig. Kung anong pinasok ninyo, kailangan ninyong tapusin. Sabay-sabay kaming napatingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngumiti siya, hindi ngiti ng tao. Yung klase ng ngiting wala sa lugar, parang masyadong pilit. At sa likod ng kanyang mga mata, may kung anong bumubulong. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang, pero parang may mukha ng iba pang nilalang na sumisilip sa kanyang anino. Biglang nagdilim ang paligid, napundi ang kandila sa sulok, kasunod ang isa pa at isa pa, hanggang sa tuluyang maglaho ang liwanag. Sa kadiliman may tunog na parang paghila ng matigas na bagay, hindi hakbang ng tao, hindi rin hayop. Guys, bulong ni Ramel. Hindi to normal. Sabay-sabay naming binuksan ang flashlight ng cellphone, pero kahit anong ilaw ang itapat namin, hindi tinatamaan ng liwanag ang dingding. Parang nalunod sa itim ang paligid. Ang tanging malinaw lang ay ang pinto sa likod. Isang pintong kulay itim na may mga simbolong hindi namin maipaliwanag. Diyan nagsisimula, sabi uli ng babae. Kung gusto niyong makalabas, kailangan niyong buksan yan. Ano ba to? Laro, sigaw ni Miko. Nanginginig ang kamay. Elyor, sabihin mong prank lang to. Ngunit si Elyor ay nakaupo na sa sulok, tumatangis, paulit-ulit na sinasabi, hindi ko na kayo maililigtas, hindi ko na kayo maililigtas. Lumingon ako sa babae. Anong meron sa likod ng pinto? Doon kayo huhusgahan, sagot niya. Kung sino ang pinakamatatag, siya ang makakauwi. Biglang tumunog ang orasan sa dingding, 12 beses, hating gabi, at ang pintong itim unti-unting bumukas ng kusa. Sa loob, wala kaming makita, itim lang. Pero may nararamdaman kami. Tila hinihigop ang liwanag, pati ang hangin. Isa-isang nawala ang signal ng cellphone, pati ang baterya. Naputol ang lahat ng koneksyon sa labas ng mundo. Kailangan nating lumabas dito, sabi ko. Hindi nyo na ako maririnig, sabi ng babae. Pagpasok ninyo sa pinto, kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang katapusan. Biglang bumukas ang sahig, hindi tuluyang nabiyak, kundi para bang sinadyang magbukas ng daan papunta sa mas malalim pang lugar. Hindi namin alam kung imahinasyon lang, pero parang may umiiyak sa ilalim. Hindi iyak ng tao, parang pighati ng maraming kaluluwa. Wala kaming nagawa kundi magdesisyon. Tumayo si Hans, humawak sa braso ni Ramel. Kung dito tayo maghihiwalay, dapat sabay tayong pumasok. Nagtitigan kami. Tumango si Miko. Ako na lang ang natira. Lumingon ako kay Elyor pero tumayo siya at sabing, hindi ako kasama. Nakarating na ako roon dati at ngayon ako ang kabayaran. Sa huling sandali, bago kami tuluyang pumasok, narinig ko ang bulong ng babae. Isa lang ang makakalabas. Lahat ng papasok, may makikitang bahagi ng kanilang nakaraan na hindi nila kayang tanggapin. At kapag kinain sila ng sarili nilang anino, hindi na sila makikilala pa ng liwanag. At doon kami tumapak sa loob ng pinto. Hindi ko na alam kung anong oras, araw o realidad ang sumunod. Pero isa lang ang sigurado, hindi na kami bumalik bilang buo. Mr. Kira, kung minsan napapaisip ako, bakit ako ang nakaligtas? Bakit hindi sila? Bakit hindi ako yung nakuha ng lugar na yon? Pagpasok ko sa likod ng pintuang itim, ang una kong napansin ay wala na ang mga kasama ko.
Parang ako lang ang ibinagsak sa isang mundong hiwalay sa lahat. Wala nang Ramel, Miko, Hans. Wala na rin si Elior. Tahimik. Hindi normal na katahimikan. Hindi ito katahimikang nakaka-relax, kundi katahimikang parang may naghihintay kung kailan ka hihinga ng mali para kagatin ang kaluluwa mo. Ang paligid ay parang isang lumang bahay, madilim, marumi, may mga sirang bintana at sa gitna ng bawat silid may mga salamin. Iba't ibang klase, may bilog, may pahaba, may basag na. Pero lahat ng salamin, may iisang bagay na hindi ko malimutan. Hindi ko refleksyon ang nakikita ko. Sa unang salamin, tumambad ang anyo ko na duguan ang bibig. Nanginginig ang mga kamay at may isang nilalang na nakaamba sa likuran ko. Pero paglingon ko sa totoong paligid ko, wala namang kahit sino. Sa pangalawang salamin, nakita ko ang sarili kong tumatawa. Hindi tawa ng masaya, kundi tawa ng isang taong nawalan ng katinuan. Nanginginig ang katawan ko, parang ako'y nakukuryente mula sa loob. Bawat pagdaan sa isang salamin, mas nagiging kakaiba ang pinapakita nito. Sa isa, hawak ko ang isang patalim. Sa isa pa, may hawak akong ulo. Hindi ko alam kung guni-guni lang ba ito o ipinapakita ng mga salamin kung ano ang kayang gawin ng taong desperado. O baka kung ano na talaga ako ngayon. Pagdating ko sa isang kwarto, may narinig akong boses. Hindi malakas, mahinang pag-uusap ng mga tinig na pamilyar. Miko, bulong ko, tahimik. Miko, Ramel, Hans. Sumagot ang boses pero hindi nila boses. Iyon ay pag-uulit lamang ng sinabi ko pero mababa, malalim at parang pinipilit maging tao. Miko, Ramel, Hans. Parang may humahaplos sa batok ko. Napalingon ako. Wala. Sa sulok ng kwarto may isa pang salamin, mas mataas kaysa sa akin at tinatakpan ng pulang tela. Dahan-dahan ko itong hinila pababa at doon ko nakita ang kabuuan ng kalbaryo namin. Sa loob ng salamin, nakita ko si Ramel na nakalublob sa isang plangana ng dugo. Pilit sinasaksak ang sarili. Sa kabila, si Hans ay kinukuyog ng napakaraming kamay, mga kamay na galing sa dilim, walang mukha, puro kuko. Si Miko naman, naninigas habang nakatitig sa kisame, tulala, umiiyak na parang bata. Napasigaw ako, pero walang boses ang lumabas. Ang salamin ay hindi basta refleksyon. Ito ang nagsisilbing mata ng lugar na ito. Parang kinokolekta nito ang lahat ng takot, lahat ng hiwaga, lahat ng galit. Sa ilalim ng salamin, may nakaukit. Ang nakakakita ng tunay na sarili ay hindi na makakalimot kailanman. Umatras ako, pero sa pag-atras ko napansin ko, may isang pintuan sa likod ko na hindi ko nakita kanina. Bukas ito pero itim ang loob. Mr. Kira, ilang araw na akong gising. Hindi ako natutulog. Ayokong matulog. Dahil tuwing ipipikit ko ang mata ko, bumabalik ako roon. Sa lugar na walang oras, walang direksyon, at walang pangalan. Pagkatapos kong makita ang sarili kong refleksyon sa salamin, yung bersyong wala ng mukha, wala ng damdamin, tumakbo ako. Pero kahit gaano ako kabilis, ang paligid ay hindi nagbabago. Paulit-ulit lang. Salamin, pinto, dilim. Parang pinaglalaruan lang ako ng isang nilalang na hindi ko kayang pangalanan. Hanggang sa nakarinig ako ng boses, hindi mula sa paligid, kundi mula sa loob ng isipan ko. Lahat ng pumasok dito ay may iniwang kasalanan. Napasigaw ako. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko. Tumawa ang tinig. Lahat kayo nilinlang. Pero ikaw ang dahilan kaya sila pumasok. Napatigil ako. Paano? Ako nga ang huling pumayag na sumama. Ayoko ngang tumuloy. Pero habang iniisip ko iyon, unti-unting nagbalik sa alaala ko ang mga bagay na hindi ko dapat nalimutan. Ako ang unang nakausap ni Elior. Ako ang una niyang inimbita. At ako rin ang nagsabi sa grupo na sumama kami. Sabi ko,
Adventure 2. Hindi ko maintindihan kung bakit ko iyon sinabi. Parang may nagtulak lang sa akin noon. Pero ngayon, malinaw na. Ako ang pintuang ginamit ng lugar na ito para mabuksan. Habang pinoproseso ko iyon, biglang nagbago ang paligid. Nasa gitna na ako ng isang bilog na altar. Sa paligid ko, may mga nilalang na may katawan ng tao, pero ang ulo ay natatakpan ng sako. May hawak silang mga itak at lahat sila sabay-sabay na lumuluhod habang pinapagitnaan ako. Sa gitna ng sahig, may ukit. Isuko ang pangalan upang makaligtas ang kaluluwa. Isuko ang pangalan. Biglang lumitaw sa harapan ko ang isang nilalang, walang balat, puro laman, pero nakatayo gaya ng tao. Dahan-dahan itong lumapit, walang tinig. Pero ramdam mo ang presensya nito sa loob ng dibdib mo. Parang kinakalbit ang puso ko na parang gusto na nitong tumigil. Sino ka? Tanong niya nang hindi bumubuka ang bibig. Gusto kong sumagot, pero kahit anong pilit ko, hindi ko maalala. Ano nga ba ang pangalan ko? Kilala ako ng mga kaibigan ko. Pero ngayon, kahit ako, hindi ko na masabi kung sino ako. Para bang unti-unti na ring kinakain ng lugar na ito ang identidad ko. Napahawak ako sa ulo ko. May nagpipilit na alaalang pumasok. Mga mukha, mga tawanan, mga panahon sa Maynila. Pero ang bawat isa, natatanggalan ng detalye. Nawawala ang mga pangalan, tinig, koneksyon. Kalimutan mo ang pangalan mo at makakaalis ka, bulong ng nilalang. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Kasi sa lugar na ito ang hindi mo maalala ay kinukuha nila. Pag isinuko mo ang sarili mong pangalan, hindi ka na makakaalis. Tiningnan ko sila. Lahat ng mga nakaluhod sa paligid, tila dating tao. Baka mga nauna nang nabitag dito at nang isuko nila ang sarili nila, naging bahagi na lang sila ng kultong hindi na makaalis. Isa sa kanila ay tumayo. Mula sa ilalim ng sako, bumagsak ang isang sulat. Pinulot ko ito. Kailangan mong tandaan kung sino ka. Kailangan mong tapusin ang pintuang ikaw ang nagsimula. At sa sandaling iyon, nakita kong muli ang mukha ni Elior. Bumalik sa alaala ko ang huli naming pag-uusap sa Maynila bago siya mawala sa grupo, bago siya tumahimik. Huwag mong hayaan silang magising. Kung ayaw mong mamatay habang ikaw pa'y buo. Yun pala ang ibig niyang sabihin. Ang lugar na to, hindi basta-basta. Ito ay isang bitag. Ginawa para sirain ang pagkatao mo hanggang sa isuko mo lahat ng meron ka. At kapag ginawa mo yon, isa ka na sa kanila. Pero ayokong mawala. Kaya sumigaw ako. Isinigaw ko ang pangalan ko. Buong lakas. Hindi ko alam kung totoo pa ba yun. Hindi ko nga sigurado kung tama ang tinawag ko. Pero nang marinig nila, nagsimulang magliyab ang paligid. Sumigaw ang mga nilalang. Nangisay sila. Tumumba. Isa-isang pumutok ang mga salamin. Muling bumukas ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, hindi itim ang loob, kundi mapusyaw na liwanag. Tumakbo ako. Hindi ko na tiningnan kung ano pa ang nasa likod ko. Ang mahalaga, may 100 palabas. Paglabas ko, naroon ang kalsada. Mag-isa ako. Wala si Elior. Wala ang iba. Wala na ang kubo. At doon ako napadapa, tinamaan ng pagod, ng sakit, ng katotohanang ako lang ang natira. Mr. Kira, ako na lang ang natira. Pero kung ako lang ang buhay, bakit pakiramdam ko? Hindi na ako buo. Simula noong makalabas ako sa lugar na yon, hindi na nawala ang bigat sa dibdib ko. Bumalik ako sa syudad pero parang may iniwang pinto sa isipan ko na bukas pa rin hanggang ngayon. Hindi ako makatulog ng mahimbing. Hindi ako makakain ng maayos. At ang pinakamatindi, kahit sa dami ng tao sa paligid, pakiramdam ko, sinusundan pa rin ako. Sinimulan kong isulat ang lahat ng ito, hindi para makalimutan, hindi rin para sabihin na
Tapos na ang lahat. Sinusulat ko ito, Mr. Kira, dahil baka may isa pa na makabasa. Isa pang kagaya ko na nabuhay pero hindi nakaligtas. Matapos kong makalabas sa kagubatan, dinala ako ng isang tricycle driver sa istasyon ng pulis. Pinilit kong ikwento ang nangyari, ang pagkawala ng 3 kaibigan ko, ang lugar na hindi mahanap sa mapa, ang matandang lalaki, ang babaeng nakaputi, ang mga salamin, ang altar, ang kulto. Pero lahat ng tingin sa akin ay iisa. Parang ako ang nawawala sa sarili. Nagpadala sila ng search team. Ilang linggo, helicopter, tracker dogs, drone. Wala silang nakita. Hindi raw totoo ang sitio Kalumpang. Walang Elyor na nakatira roon. At ang terminal na sinasabi ko, matagal nang sarado. Pinilit ko pa ring hanapin. Naglakad ako pabalik sa direksyong alam ko. Hanggang sa isang gabi, may nakita akong matandang nakaupo sa gilid ng kalsada. Nakatitig lang siya sa akin, walang kibo, walang reaksyon. Pero sigurado ako, siya yung driver ng jeep noong gabing iyon. Nilapitan ko siya. Nasaan sila? Tanong ko. Nasaan ang lugar na yon? Ngumiti lang siya. At sa sobrang lamig ng titig niya, alam kong hindi ko na dapat malaman ang sagot. Pag-uwi ko, sinubukan kong muling makisama sa normal na mundo. Pero kahit anong pilit kong magpanggap, hindi na ako kagaya ng dati. Sa salamin ng banyo, minsan may ibang mukha akong nakikita. Kapag kumukurap ako, may refleksyong hindi ko ginalaw. At sa tuwing dumidilim ang paligid, parang bumubulong uli ang salitang iyon. Isuko mo ang pangalan mo. Hindi ko ito sinabi kahit kanino. Pati pamilya ko, inilihim ko ang lahat. Hindi dahil gusto kong kalimutan, kundi dahil ayokong may sumunod. Pero isang araw, nakatanggap ako ng mensahe. Walang pangalan, walang sender. Isang picture lang ng kubo. At sa ilalim ng larawan, bukas muli ang pintuan. May bago ng paanyaya. Napahawak ako sa dibdib ko. Tumigil ang oras. Para akong nalunod sa sarili kong takot. Akala ko tapos na. Akala ko ako na ang huling handog. Pero ngayon, alam kong hindi pala ako ang pinakahuli. Baka ako lang ang unang nakalabas. Kaya isinusulat ko ito, Mr. Kira, hindi para humingi ng tulong. Isinusulat ko ito para sabihan ka, huwag kang sumagot sa paanyaya. Kapag may nagyaya sa isang lugar na wala sa mapa, huwag kang sumama. Kapag may dumating na kaibigan na matagal nang nawala at sabing, isang gabi lang, tumakbo ka na. Dahil minsan, ang mga kaibigan mo, hindi na sila ang bumalik. At kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin, bukas na uli ang pinto. Kung narinig mo ito hanggang dulo, baka ikaw na ang susunod na makakita ng pintong itim, kaya mag-ingat sa mga imbitasyong bigla na lang dumarating. Ako si Mr. Kira at ito ang isa na namang kwentong hindi mo dapat pakinggan sa dilim. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at samahan mo akong muli sa susunod na kwento ng kadiliman.